After that very quick break, kami po ay nagbabalik dito sa loob ng Philoil Flying V Center. Kung kayo po ay nakatira sa San Juan o sa Mandaluyong, Pasig, malapit lamang dito, bumisita po kayo. At mag-hello lamang, nakita natin ang Mapua Institute of Technology Cardinals na nasungkit ang kanilang pangatlong panalo in 3 games. They're now 3-0. 75-64 ang final score ng ating unang laro kanina. As IG King starts off firing in the second quarter. Nakuha naman ni AC Soberano ang rebound. Ang 5 para kay Coach Jamaic Harien at San Beda Presbytero, Noah, Soberano, Tongko, and Oftana. Wala, napansin nga natin dito sa first quarter, wala masyadong mga set plays tayong nakita dahil nga pero ang kubanan ay employing really pressure defense, kaya up and down ng mga laro ngayon. Ganda naman nung hanap kay IG King. Ang lalim ng dukot ni IG King. Pero ilista mo na pang-6 na puntos ni IG King. The assist, credit to Joren Morada. Well, yan ang kailangan ng EAC is more control on the set plays. Kapag magawa nila yon, magiging mas efficient sila sa kanilang mga possessions. Isa pang 3, pangalawa na yan ni AC Soberano ngayong araw. IG King umatake, hinanap si Lamino sa loob. The hook shot by Lamino is good. This is something na na-improve ni Hamado Lamino na hindi natin masyado nakita last season. Oo, totoo yun, yung kanyang post-game at yung kanyang control, upper body control sa ilalim. And then, that is one of the more better possessions para sa EAC. Oftana, challenge ni Lamino to take that shot. Kaya Mintes, umatake naman si Jorem na nabitawan ng bola. Nakuha ni Oftana. Tongko, tumuloy-tuloy, binangga, pero credit the 2 points dito kay Raj Tongko, leading scorer na ngayon with 9 points, and he gives San Beda the 8-point lead. Munsayak, mama ang bola sa paa ni Presbytero, bola pa rin ng EAC. Robert Bolick, Junjun Consubre, babalik, ipapahinga ni Coach Jamaic si Presbytero at si Calvin Oftana. Ito yung magandang no-look pass ni Joren Morada kay IG. Mahirap na nga, lalim na niya, pinahirap niya pa nung ni-reverse niya. Well, ang ganda nga athleticism doon ni IG Kim na nawasiwas pa niya para i-reverse layup. Na ano? Nawasiwas. Ganda na nagamit mo. Nadukot mo din yung salitang yan sa dictionary mo, Amis Bustos. Yun. Noah, pinapakita sa atin na kahit siya'y malaking mama, kaya mag-dribble. Bonsubre ay tutungo sa free throw line para sa 2 freebies. Well, I guess, Dre, no, it's safe to say that EAC is considered the underdog dito sa larong ito. Importante para sa kanila, para hindi lumobo ang lamang, is to gain that composure na kung tawagin ng ating mga coaches, kailangan lang kontrolado sila at hindi sila magmamadali, hindi sila magpapanik para syempre hindi sila cause ng mga turnovers. Junjun Monsubre nasa linya ngayon. Mintes ang kanyang unang free throw. He splits his charities there. He is one of the remaining players na naglaro dun sa Super 6. Yung tinalo nila ang Iliano a couple of years ago. 6 lang yung manlalaro. And head coach pa nun si Coach Ronnie Magsano. Si Idol, kasamang Coach Ronnie. Soberano, 2 of 3 now from beyond the arc. Yun ang unang mintis niya mula sa labas. Munsayak loses control. Binigay kay Morada. Tiga na yun para kay Joren. Well, a good switching of hands. Ito nga si Joy Morada. He recognized that foul and he made sure makuha niya yung 2 free throws doon. Raj Tongko, wala pang minimintes. Ang taga Manila na si Raj Tongko, 4 of 4. He's taking up marketing. Itong si Raj. Itong si Raj Tongko, Dre, pinsan pala nito nga si Francis Munsayak. Nakausap natin si Francis at ang kanyang middle name, Tongko. Kaya nung high school daw, close na close sila and they were teammates sa San Beda Red Caps. Tanong ko sa'yo, sino ba mas matangkad sa dalawa? Tingnan natin. Pagtapatin natin mamaya. Wala si Raj sa loob. Noah Momentes yung kanyang layup. Munsayak, naghahanap pa rin ng puntos dito. Mintes ang kanyang layup. Nakuha ni Morada. Ilista mo na. Joy Morada, kumpiyansa. Ang ganda ng 1 dribble jump fake nun. Good jump shot by Morada.
Nasa loob na rin ng laro itong si Alex Aguas para sa Emilio Aguinaldo College. Tana binigay kay Nuno Noah. Ginamit ang glass and he scores there. Itong si Nuno Noah, unang 2 points ni Arnold Nuno Noah. Morada, iniiwasan si Tana. Ginagamitan ng mga crossover. Umatake si Jorem, ginamitan ng veteran Smarts, binanggana, may basket pa para kay Jorem Morada. Well, Morada just escaped with that but by that 3-point play. Pero ideally, hindi mo pwedeng i-beat off the dribble, especially ang matinding depensa ng San Beda. Jorem Morada scored 10 points in 28 minutes kontra Colegio de San Juan de Letran. As Corilla comes back in. Corilla only had 3 points in first quarter. Siya nga yung unang nakapuntos para sa EAC. Morada has numbers, 7 puntos at 6 na rebounds para kay Coach Ariel Sison at Emilio Aguinaldo College. So one school based in Mendiola, one school based in Ermita, Manila. Potts won't hesitate to fire away. Ilista mo na! 3 puntos yan baka kay Devon Potts. 7 na ang kinakamada. Ito nga medyo livid itong si Coach Ariel Sison, itong si Morada dahil they claim na natulak daw as Potts again drives for the lane. 5 straight points kaagad para kay Devon Potts. 5 of those 9 points in those 2 possessions. Binigay ang pinakamalaking kalamangan para sa SBC. 11, 33-22 ang ating talaan. NCAA dito sa ABS-CBN Sports in Action. Kasama ko ang isa sa mga referee natin dito, si Sir Bong Pascual. He's been to Greece, he's been to Taiwan, he's been to Spain. Now he's going to be the first Filipino since 1984 to represent us at the Rio Olympics. Sir Bong, you started here sa NCAA. Gaano kayo kasabik na i-represent ang Pilipinas in such a big tournament? Sobrang sabik na talaga kasi sa haba ng preparation. Sobra na rin yung pinahit ko ngayon. Sabi niyo nga po, part of your preparation is the intense physical training. May app kayo at 2 times a week you need to run back and forth and they track your progress. Pero bukod pa po sa physical preparation, ano pa yung kailangan ng isang referee to be a good ref? Number 1, mentally. Kailangan prepared ka, and then yung scouting sa mga players. Kailangan alam mo yung left-handed ba siya, right-handed, kasi ang pag-referee is correct positioning. Pag namali ka ng position, wala na. Mali-late na yung tawag mo, mali pa ang calls mo. Sir Bong, isa po kayo sa mga experienced referees natin dito sa NCAA. Meron ba kayong favorite game na kayo ang nag-officiate? Actually, pag sa referee, wala tayong favorite team, no? Kaya lang, siyempre, ang paborito natin lahat as a referee, makarating ka sa finals. Every referee, ang dream niya talaga makapag-officiate ng finals. Well, in that case, Sir Bong, we hope you make the finals of the Rio Olympics. Thank you very much for the interview. We wish you the best of luck. Back to you, Andre and Migs. Maraming salamat, Sichat. Thank you at congratulations kay kasamang Bong Pascual. Isang karangalan para sa atin yon, syempre. Siyempre, Pilipinas represent para sa Rio Olympics. Alam niyo po kung hindi niyo po nalalaman, napakahirap po ng trabaho ng ating mga opisyalis. Siyempre, it's a physical activity. They're running up and down the court. And siyempre, kailangan din ng mental preparation dyan. Kasi napakagandang tawag nga nun ng ating opisyalis. Nahuli na yung foul doon. And bonus free throw para kay JV Mocon. Sa linya ngayon si JV Mocon, yan naman si Devon Potts. Isang minimintis. 4 of 5 sa field with 9 points. After exploding for 19 points for the rookie against LPU last game, June 28. That was before we took that 1-week rest dahil nga para suportahan ang ating national team sa FIBA Olympic Qualifying Tournament. Na ginanap dito sa Metro Manila. Maganda yung nabanggit mo dahil yung pagiging isang opisyalis ay napakahirap talaga, Mix, dahil sila din yung kadalasang pinuputukan ng mga coaches, ng mga players. So kailangan matigas din yung iyong dibdib dahil at mahabang iyong pasensya calling the shots and calling the game. At tinignan natin si Bolik in and out mula sa labas. Alam mo, totoo yun, Andrino. Nung nag-assistant ako sa De La Salle Zobel Junior Archers,
isa yan sa mga trabaho ko tuwing practice. Nagagalit sa referee? Hindi, ako yung nagre-referee during So, practice. ikaw yung sinisigawan? Ako yung naano ng mga player kasi minsan mali yung mga tawag ko. Pero mahirap, Una sa lahat naman kasi, ba't ka kinuha ng mga referee? Hindi, Ba't ka binigyan ng pito? Hindi, kasi syempre, trabaho yun as an assistant okay, coach, okay, di ba? okay. Tutulong ka sa mga scrimmage. Pero syempre, kahit sa munting experience na yun, parang ganito pala yung feeling Oo naman. ng mag-referee. Kaya talagang, from then on, na-appreciate ko Mahirap. kanilang trabaho. Kung na-miss ko ang NCAA, syempre, mas na-miss ko si at Siege the Day. Aba naman. Siege, na-miss ka daw ni Humor Cruz. May hashtag pa. Buti may live stream ang NCAA Season 92. Maraming salamat, Seth. Ito nga, Abby from Twitter, nag-tweet yan sa ating parating NCAA supporter. Bati ka namin ng hello. Napakarami ang nag-tweet sa social media ngayong hapon. Score natin, 36 para sa SBC, 24 para naman sa EAC. Babalik sa laro si Raymond Pascua. At ipapahinga muna ni Coach Ariel Sistos, Jorge Morada, Sidney Onwobere. At the line, last game, he also started for Coach Ariel but only had 4 points in 25 minutes. Although had 7 rebounds, but had committed 5 turnovers. So it wasn't really a very productive ball game para dito kay Sidney Onwobere nung nakaraan. Mintes ang kanyang pangalawang free throw. Siyempre, considering 25 minutes ka and you're a Sidney Onwobere, one of the leaders of your team, siyempre medyo expect ng coaching staff dyan better production mula sa kanya. Onwobere will be awarded another free throw because of that lane violation committed by a San Bennett player. Coach Jamaica Harin tumawag ng isa pang timeout. 36-26, lamang pa rin ang mga estudyante na mula pa sa Mendiola. Cam, itong ating mga estudyante at manonood dito sa loob ng Philoil Flying V Center sa lungsod ng San Juan. Ito po ang ating pangalawang laro out of 3 games every Tuesday. So masanay na po kayo dahil tuwing Martes at Biyernes dito po sa loob ng Philoil Flying V Center ay may 3 laro tayo sa ika-72 taon ng kauna-unahang ligang pangkolehiyo ng ating bansa, pong NCAA Season 92. Third game later on, it will be between the JRU Heavy Bombers at ang College of San Benil Blazers. Back to the ball game. That was a good backdoor cut by Bolick. Hinanap siya ni Tangkwa and Bolick scores. Pang-4 na puntos pa lamang yan ni Bolick. The assist goes to Tangkwa. Gandang timing nun mula kay Tangkwa. Inintay lang niya na makakatamaayos itong si Bolick. Ang gandang pasa nun and a good drive to the layup. Mula dito kay Bolick. Ganda nung hanap ni Tangkwa kay Bolick. Timing no? Oo. Pak, boom. Paano? Pak, boom. Gusto ko yung mga sound effects mo ngayong araw. Big Bustos, ha? Tangkwa, dinoble team. Sabi niya, teka lang, hindi nyo mapipigil. Mintes siya, Corilla. Nakuha ang rebound, ibibigay kay Onwobere. Onwobere, tumuloy-tuloy, lumipad. At foul ang itatawag kay Potts. Pag nasa open court talaga itong si Onwobere, ang hirap tigilin dahil ang taas tumalon, mabilis. Ganda nung kanyang mentality, no? Parang no other choice but to take it on, take it strong inside. At partida, si Potts ang bumantay sa kanya. And Potts is also a strong, athletic young man. Talagang walang takot tumrive itong si Onwobere. At again, 2 free throws para sa kanya. Sidney Onwobere at the line didn't attempt a free throw last game. Mintis na naman ang free throw ni Sidney. And of course, Coach Turo Valenzuela, nakita natin sa ating mga TV screens sa dating, of course, sa San Sebastian College Recoletos, Golden Stags. Ang legend yan, si Coach Turo Valenzuela ng mga taga-Baste. Of course, won championships para sa kanyang kubunan. Potts, binabantayan ni Corilla, bibigay kay Tangkwa. Tangkwa tumuloy-tuloy, hindi, nakuha ni Onwobere. Last touch ng taga San Beda, kaya ang bola ay babalik sa EAC. It was JV Mocon who last touched the ball. Under 3 minutes to play sa ating first half. Lamang ng 12
itong San Beda College. Pinakamalaking kalamangan ng EAC kanina, 3. At biggest lead naman ng San Beda ay nasa 12 puntos na. Leading the way para dito sa mga Betista. Devon Potts already with 9 points. Raj Tombo meron na rin 9 points, 4 of 4 from the field. At AC Soberano naman ay may 2 of 4 from beyond the arc with 6 points. IG King against Devon Potts. Gandang matchup. Ito yung head-to-head na pinag-usapan natin kanina. Lumipad na naman si Onwo Bere. Di nga lang nakakonvert. Potts, hinahabol ni IG King. Potts nakaiwas sa depensa ni King. 11 na kinakamada ni Devon Potts. Well, pure instincts para kay Devon Potts. Pinauna lang niya. Pinabande lang na si IG King para makaiwas. Nakakuha ng opening. 11 points na para kay Devon Potts. Itong intensity ni Devon Potts, alam mong naalala ko sa kanya, yung mga Russell Westbrook, emotional, talagang all out. Pagkatapos niya makascore doon, he forced that turnover on Sydney Onwubere. Kita mo yung gigil sa kanyang mukha, napasigaw siya doon eh. Alam mo, bihira yung mga player na ganyan, mga high energy talaga. Will do all ends, both offense and defense. Munsaya, iniinda nga na sprained left ankle, pero nasa laro. Corilla, binigay kay Lamino, nabasa ni Mocon. Tangkwa, ibibigay kay Potts. Nice touch pass to JV Mocon. And, traveling. Itatawag kay JV Mocon ng ating opisyalis. Gandang pasa sana nun mula kay Potts. Pero nauna yung step bago dribble ni Mocon. Napangiti lang lamang dun si Devon Potts. Nanghinayang siya dun sa pasa niya. Na-dribble tapos too many steps pala. Yun ang nangyari. Munsaya, hinahabol ang bola. Tumikada, masyadong malakas. Offensive rebound to Onwubere. Pinag-isipan ni Morada. Tumuloy-tuloy. The one-hander flying looper is good from Jore Morada. Taas nun. Lobong-lobo. And a good layup by Morada. 9 na puntos na ang ginagawa ni Morada ngayong araw. Bolit finds Mocon, spots up from the outside. Nakuha ni Bolik ang offensive rebound. Ang lalim nakuha ni Lamino. Mocon, hahanapin si Bolik, but it goes to the hands of IG King. Morada now has the leather. Finds Munsayak, fires again. Yes! Francis Munsayak for 3! Ito nga 3 possession lead. 3 possession lead na lang ang hinahabol nitong EAC. Medyo they were struggling kanina on the offensive end, pero this is what they need as Francis Munsayak forces that turnover. Laki ng impact ni Munsayak. Walang injury. Kahit miniinda siyang sprained left ankle na talagang heavily taped and bandaged. After hitting that three-pointer, gets that elbow from Kyle Carlos, one of the rookies of San Beda who used to play for LaSalle Green Hills. IG King, given daylight mula sa labas. Isa pang yes para sa tres, para sa EAC Generals na ibaba nilang kalamangan ng San Beda sa 6. Momentum shifting dito para sa mga Generals. 6 points na lang and a good 3 there by IG King. Red Lions have to convert. Ayun pa, 3-second violation. So all possessions coming to the Generals' way. And they have a chance to trim this lead down para papasok ng halftime. Panglabing-6 na turnover na yan ng San Beda College. Jomari Presbidero, ibabalik ni Coach Jamaica rin para kay JV Mocon. Tama yung sinabi ni Coach Jamaica kanina sa dugout during the pregame sa Red Lions. Do not take this EAC squad lightly. Munsayak, another 3. That time, he wasn't able to convert. Tangkwa. Natapik ni Lamino. Nakuha pa rin ng Red Lions. Bolik. The kick out to Potts mula sa labas. Tabingi. Nakuha ni IG King. Munsayak from beyond the arc to end the first half. Muntikan nang magwala ang mga estudyante ng Emilio Aguinaldo College. Napayakap si Munsayak kay Raymond Pascua. That would have been big mix and mabababa ang kalamangan ng San Beda sa 3. Sayang na sayang yun. Pero heat check para kay Francis Munsayak. Ang gandang spot up 3 nun. Pero sayang nga lang as San Beda is still clinging on to the 6-point lead. Pagkatapos lumamang ang San Beda ng 14 na 14
ibaba nila ang kalamangan ngayon sa 6. Yan na naman tayo sa ating mga numero. Kami mo yung magbabalik pagkatapos ko mag-aral ng mga numero sa Tagalog. Dito lamang sa NCAA Season 92 with ABS-CBN Sports in Action. To watch the latest game highlights, subscribe to ABS-CBN Sports in Action YouTube channel.